Baka lang mayroon pa sa inyo nag-iisip na kapag ako'y ligtas na pero nakagawa ako ng kasalanan o kapag nakagawa ako ng kasalanan, baka mawala yung kaligtasan. May nag-iisip ba niyan? Minsan pa sa buhay ninyo, mayroong parang naitanong mo na yan na, paano kaya pag ako nagkasala? Paano kaya pag nakagawa ako ng kasalanan? Bibigyan ko ng konting linaw yan, mga kapatid, ano? Ang kaligtasan ay binibigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Yan po, unang-una yan po ay libre. Pero hindi ko mo yan ay libre, yan hindi nangangahulugan na walang kabuluhan. Diba? Minsan kasi nag-iisip ang tao, dahil ito'y libre lang, dyan na lang to, basta kung saan-saan na lang, di ba? Minsan kapag binigyan ka ng libreng mug, yung kapihan, minsan hindi mo masyadong na-appreciate kung saan-saan lang nakabalandra. Pero pag binayaran mo yun, ingat na ingat ka. Diba? Ang kaligtasan ay hindi ko mo siya ay libre, hindi nangangahulugan na wala itong kabuluhan. At cheap ito, hindi ganun. Napaka-expensive po ng kaligtasan sa totoo lang kasi ang ginamit po para magkaroon tayo ng kaligtasan ay ang walang kapantay na halaga na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So, bigyan ko ng linaw, kapag tayo po ay tumanggap kay Jesus, kinilala natin siya as Lord and Savior, may buhay na walang hanggan na po tayo. Safe and secured na po tayo sa kamay ng Panginoon. Pero hindi po garantiya na dahil ikaw ay tumanggap na kay Kristo at anak ka na ng Diyos, hindi garantiya yan na hindi ka na magkakamali. Naniniwala kayo doon? Si pastor, hindi lang ako, marami pang mga pastor, naaamin na sila man sa buhay nila ay nagkakamali pa. Kaya lang, ang Holy Spirit na sumasa atin, inilalayo tayo sa pinakamalalaking kasalanan na nagagawa natin nung hindi pa tayo Kristiyano. Kaya ako po nung hindi pa talaga Kristiyano, lahat ng kasalanan ginagawa ko siya. Lahat na, isipin nyo na lahat. Hindi lang yung mga pagpatay, siyempre hindi mo tayo nakapatay. Ay, iba pa mga kasalanan, lahat na klase ng kasalanan. Lalo na sa mga substances, kagaya ng drugs, marijuana. Nagawa ko dati yan, alak, walang katapusang alak, sigarilyo, at kung ano-ano pa, pakikipagrelasyon, marami pang iba, di ba? Gayun pa man, kapag ikaw ay totoong anak na ng Diyos, inilalayo ka na sa mga mabibigat na kasalanan. Pero, hindi ka pa rin exempted doon sa kumbaga, pag ikaw ay may high blood pressure, at hindi ka nakainom ng medisina mo sa tamang oras, sabi ng doktor, possible na mag-spike yung iyong blood pressure, di ba? The same sa atin, kapag hindi po tayo nagpakukup sa Holy Spirit araw-araw sa pamamagitan ng prayer, worship, reading of the Word of God, fellowship, di ba, ganyan. Kapag hindi natin ginawa yan, parang nag-i-spike yung kasalanan, umiiral siya, nangingibabaw siya, di ba? Pero hindi nangangahulugan na hindi ka naligtas. Di ba? Kasi, ang kasalanan na nananalaytay sa ating pong katawan, may dapat na mangyari dyan. Ano yun? Mapunta sa libingan. Kaya nga po sabi ng 1 Corinthians chapter 15, may dalawang klase ng katawan, katawang panlupa at katawang panlangit. Sabi ni Apostol Paul sa mga talata na yun, 1 Corinthians 15, para magkaroon ng katawang panlangit, kinakailangan mamatay ang katawang panlupa. Ang illustration na ginamit niya doon, yung pagtatanim ng binhi. Para sumibol ang binhi, kinakailangan mamatay muna yung buto. Di ba? Kaya alam niyo, mahilig kayo sa mga kanta, yung kanta ng asin. Ang buto ay kailangan diligin lamang upang maging ganap na halaman. Sabi ganun. Yung buto, bibilad mo muna yan. Di ba? Yung mga nagtatanim ng papaya, hindi agad tanim. Kumain ka ng papaya, bilad. Paglipas ng mga ilang araw, tuyo na siya, dried na yung labas, patay na yun. Itatanim yun, uusbong yun. Kaya yung ginamit na illustration ni Paul, patungkol sa kaligtasan. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15, para magkaroon ng katawang panglangit, kinakailangan mamatay ang katawang panlupa. Uusbong kasi dyan yung katawang panglangit. Tinan niyo po yan. So, hindi na makahulugan, hindi ka naligtas pag nagkasala ka. Darating ang panahon, ang katawan na mahina, makasalanan, nakakagawa ng mali, ililibing po ito at wala nang kapangyarihan sa atin. For all eternity ang kasalanan kasi we will be together with the Lord Jesus Christ forever in heaven. Hindi na maghahari sa atin yung makasalanang katawan, yung sin nature po natin. So, salvation scope, ano po yan? Hindi po yan temporary, hindi po yan pansamantala, yan po ay pangwalang hanggang kaligtasan. Amen? So, ano ang dapat natin gawin pag nagkasala? Tayo po ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Pero, don't get me wrong, ang kaligtasan, hindi po yan license to sin. Amen? Alam niyo po, ang kaligtasan, hindi po ganyan. Meron akong kaligtasan, taglay-taglay ko, okay lang, gawa akong kasalanan, ligtas naman. Hindi po ganun yun. Tandaan natin mga kapatid, kung magiging ganyan ang paniniwala ng isang tao, malaki ang posibilidad na hindi ka po ligtas. Malaki ang possibility hindi ka ligtas. Alam niyo kung bakit? Sabi po ng 1 John chapter 2,
buwan pababa para sigurado basahin nyo doon. Ang anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa gawang mali. Hindi nagpapatuloy ang anak ng Diyos sa kasalanan. Pansinin nyo hindi nagpapatuloy. Hindi sinabing hindi nagkakasala. Ibig sabihin, pwede pa rin tayo magkasala. Pero ulitin natin, hindi ko to sinasabi para i-entertain ang katotohanan na pwede pala ako magkasala dahil ligtas na ako. No. Ang totoong ligtas, umiiwas sa kasalanan. At kung magkasala talaga, nangyayari talaga yan, si David at marami pang iba. Diba? Samson, marami pang iba. Hindi ka magpapatuloy doon. Aware ka, magigising ka isang araw, Lord, nasa kasalanan ako, palayain mo ako dito, alisin mo po ako dito dahil ako iyong anak. Diba? At pangalawa, ang katotohanan na tayo ay anak ng Diyos, kapag tayo nag-enjoy sa kasalanan, yung laging sinasabi ni Pastor, tayo ay papaluin ng Diyos dahil tayo ay anak niya. Hindi ko sinabi yun, sabi po ng Hebrews chapter 12, beginning 6 pababa. Diba? Yung disiplina ng chastisement ng Panginoon. Palo ng Diyos.